Kuya Tor, hindi ko alam kung paano ko sisimulan 'to. Pero bahala na. Gusto ko lang ilabas tong kwentong 'to kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin ma-explain kung anong nangyari sa akin nung unang taon ko sa isang mataas na paaralan dito sa Tagum City. So ngayon nga, ako si Bea. Noong first year college ako, napilitan akong lumipat sa isang dorm malapit sa school. Wala naman akong choice kasi ang layo ng bahay namin. Sabi ng nanay ko, mas okay na yung may kasama kaysa mag-boarding house mag-isa. Gets ko naman kasi syempre, first time kong malayo sa pamilya. Sa unang linggo ko sa dorm, wala namang weird. Actually, ang saya pa nga kasi ang daming students. Tapos kwentuhan, tawanan, at puro kain sa labas. Pero dumating yung time na nalipat ako sa ibang kwarto kasi parang sumobra daw yung capacity nung una kong room. Dito ko nakilala si Mara. Tahimik lang si Mara, Kuya Tor. Alam mo yung tipong hindi pala kausap, pero pag nagtanong ka, sasagot naman ng diretsyo. Ganun siya. Unang impression ko sa kanya, mahiyain lang siguro. Kaya hindi ako na-expect na magiging close kami. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, bigla kaming naging magkaibigan. Lagi ko siyang kasama sa cafeteria, sa library, minsan kahit sa labas pag may bibilhin ako sa tindahan. Minsan nga feeling ko masyado siyang attached. Pero dahil mabait naman siya, hindi ko na rin masyadong pinansin. Mas okay na yon kaysa naman sa wala kang kakilala sa dorm, di ba? Pero habang tumatagal, may napapansin akong weird sa kanya. Minsan, pagising ko sa madaling araw, nakikita ko siyang nakaupo lamang sa gilid ng kama ko. Hindi gumagalaw, hindi kumikibo, nakatingin lang. Akala ko nung una, guni-guni ko lang yon dahil inaantok pa ako. Pero nang ulitin niya yon, kinabukasan at kinabukasan ulit, dun ko naisip na may mali. Tinanong ko siya minsan, "Uy Mara, bakit ka laging gising sa madaling araw?" Napangiti lang siya. Yung tipong ngiti na parang may tinatago. Ang sagot lang niya, "Minsan kasi hindi ako makatulog." Ewan ko ba Kuya Tor, pero parang may something sa boses niya na hindi ko maipaliwanag. Para bang hindi siya nagsasabi ng totoo. At dito na nagsimula ang hindi ko makakalimutang gabi. Gabi yon Kuya Tor, saktong alas 12:03 ng madaling araw nung magising ako. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kumalabit sa akin. Ang weird kasi wala namang ibang tao sa kwarto namin kundi ako at si Mara. Sa dilim ng kwarto, dahan-dahan akong tumagilid. Alam mo yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo? Ganon yung naramdaman ko. Ramdam na ramdam ko yung bigat ng tingin kahit hindi ko pa nakikita. At kinilabutan ako, Kuya Tor. Pagtingin ko sa kabilang kama, wala si Mara. Pumikit ako saglit. Nagdasal ng mabilis. Tapos bumangon ng dahan-dahan. Ang cellphone ko kinuha ko agad para i-check ang oras. Alas 12:04 ng madaling araw. Wala akong marinig, kundi ang mahihinang kaluskos sa labas ng kwarto namin. May bumubulong, pero hindi ko maintindihan. Pumunta ako sa pinto. Dahan-dahan kong nilapit ang tenga ko. Sigurado akong may nagsasalita sa labas. Pero hindi ko magets kung ano yung sinasabi niya. Paulit-ulit. Mahina. Parang may kinakanta. Hinawak-hawakan ko yung doorknob. Dapat ba akong lumabas? O tatakpan ko na lang yung tenga ko at magkunwaring walang naririnig? Pero bago pa ako makapagdesisyon,
Biglang may sumitsit sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon. Si Mara, nakatayo sa gilid ng kama. Nakangiti, pero hindi normal na ngiti. Nakatingin siya ng diretso sa akin, Kuya Tor. Pero yung mga mata niya, para bang wala siyang kaluluwa. At ang mas nakakapangilabot, narinig ko ang boses niya, pero hindi gumagalaw ang mga bibig niya. Kuya Tor, hindi ko alam ang gagawin ko noon. Hindi ako makagalaw. Para akong napako sa kinatatayuan ko habang nakatitig lamang kay Mara. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi ko maintindihan pero parang hindi na siya yung kaibigan kong nakilala ko. Pakiramdam ko, ibang tao na siya. O baka, hindi na siya tao. Bago pa siya makalapit sa akin, napapikit ako at bumulong ng dasal. Hindi ko alam kung anong klaseng lakas ang pumasok sa akin. Pero bigla akong nakaharap sa pinto. Inikot ko agad ang doorknob. Pero hindi ko yun mabuksan. Malamig ang hawakan ng pinto, Kuya Tor. Parang may humahawak mula sa kabila. Sinubukan kong idiin. Idiin ng idiin. Pero hindi talaga gumagalaw. Sa likod ko, narinig ko ang mahinang tawa ni Mara. Hindi siya ordinaryong tawa. Para siyang hindi humihinga. Parang hindi na siya buhay. Napatingin ako sa cellphone ko. 12:06, madaling araw. 3 minuto pa lang ang lumilipas simula nung magising ako. Pero pakiramdam ko, napakatagal na ng oras. Sa takot, hindi ko alam kung saan ako tatakbo. Pero sa isang iglap, bumukas ang ilaw sa hallway. At sa ilalim ng pinto, may anino akong nakita. Pero hindi yun si Mara. May ibang tao sa labas. Bago pa ako makasigaw, isang malamig na kamay ang humawak sa balikat ko. Napasigaw ako ng malakas. Yung tipong hindi normal na sigaw. Parang sigaw ng taong nasa bingit ng takot at pagkawala ng ulirat. Biglang bumukas ang pinto. At doon ko siya nakita. Yung guard sa dorm namin. Nakatayo sa harap ko. Hawak ang flashlight. Nakakunot ang noo. Anong nangyari rito? Hindi ako makasagot agad, Kuya Tor. Nanginginig ang buo kong katawan habang nakatingin kay Mara. Pero paglingon ko sa kama niya, wala na siya. Doon ako halos mawala ng malay, Kuya Tor. Si Mara, yung nakakatakot na Mara na kaharap ko ilang segundo lang ang nakalipas. Biglang nawala. Parang hindi siya nandoon. Naghanap si Ate Guard. Binuksan ang ilaw sa kwarto. Tinignan ang ilalim ng kama. Sa loob ng cabinet, pero walang Mara na lumabas. At ang mas kinilabutan ako, sabi ni Ate Guard, matagal nang walang nakatira sa kwartong yun bago ako lumapit. Hindi ako mapakali. Alam kong hindi ko na dapat pang ungkatin ang nakaraan. Pero may bumabagabag sa akin. Pakiramdam ko may mali. May hindi ako alam o may hindi sinasabi sa akin. Kanina, habang nasa dorm office ako ni Manang Elsa, naglakas loob akong magtanong, Manang, may record po ba kayo ng mga dating nakatira rito? Tiningnan niya ako ng matagal. Kita ko sa mukha niya ang alinlangan. Para bang natatakot siyang sumagot. Bakit mo hinahanap? Tanong niya sa mababang boses. Napalunok ako. Hindi ko rin alam kung bakit ba talaga. Pero kailangan kong malaman. Gusto ko lang pong malaman tungkol kay Mara. Napabuntong hininga si Manang Elsa. Ilang saglit siyang nanahimik.
bago bumaling sa lumang cabinet. Kinuha niya ang isang makapal na record book, mukhang ilang dekada nang hindi nabubuksan. "Dito mo na lang tingnan, iha," sabi niya habang inilapag ang libro sa harapan ko. "Pero tandaan mo, may mga bagay na mas mabuting hindi nalalaman." Kinilabutan ako sa sinabi niya, pero mas nangibabaw ang curiosity ko, Kuya Tor. Dahan-dahan kong binuksan ang libro. Inisa-isa ko ang mga pangalan ng mga estudyanteng tumira rito noon, hanggang sa marating ko ang pinaka hinahanap ko. Pero walang nakalista na Mara Villanueva. Imposible. Pakiramdam ko, bumagal ang oras. Sinuyod ko ulit ang mga pahina hanggang sa isang pangalan ang tumusok sa utak ko. Maria Clarice Villanueva. This is. Halos hindi ako makahinga. Napatingin ako sa lumang ID picture na nakadikit sa tabi ng pangalan niya. Kamukhang-kamukha ni Mara, Kuya Tor. Biglang lumamig. Kamukhang-kamukha ni Mara, Kuya Tor. Biglang lumamig ang paligid. Parang may malimig na hangin na dumaan sa bato ko. Pahawak ako sa liig ko. Nagtataka. Tapos, narinig ko yun. "Bakit mo ako hinahanap?" Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Dahan-dahan akong lumingon sa salamin sa tabi ng opisina. Doon ko siya nakita. Si Mara, pero hindi siya yung Mara na kilala ko. Maputla ang balat niya, blanko ang mga mata, at ang labi niya bahagyang nakangiti, pero hindi ito ang ngiting nakasanayan ko. Parang may tinatago. Napaatras ako, Kuya Tor. Hindi ko maialis ang tingin ko sa kanya. Hindi rin ako makasigaw. Biglang bumukas ang pinto. Napapitlag ako at agad na napalingon kay Manang Elsa. Nang bumalik ang tingin ko sa salamin, wala na si Mara. Dali-dali akong lumabas ng pinto. Hindi na nagpaalam. Nanginginig ang buong katawan ko. Pilit kong kinakalma ang sarili ko. Pero hindi pa pala doon natatapos ang lahat. Pagka-uwi ko sa dorm, dumiretso ako sa kama at nagtalukbong ng kumot. Hindi ko na tinapos ang pag-aaral ko. Wala na akong ibang gustong gawin kundi matulog at kalimutan ang lahat. Pero pagdating ng madaling araw, nagising ako sa malimig na hangin. Nakataligod ako sa dingding. Nakayakap sa unan ko. Ramdam kong may kakaibang presensya sa likuran ko. Hindi ako gumalaw. Humikit ako ng mariin. Umaasang guni-guni ko lang ito. Tapos, narinig ko ulit ang boses niya. "Bea, hindi mo ako kayang takasan." Hindi ko na alam kung anong totoo at hindi. At ang mas nakakatakot, simula nung gabing yun, hindi lang sa dorm ko siya nararamdaman. March 15, 2018. Hindi ko na alam kung paano ko mapapaliwanag ang lahat ng nangyayari sa akin. Gusto ko mang isipin na imahinasyon ko lang ang lahat. Pero paano kung hindi? Paano kung totoo lahat ng to? Isang madaling araw, napapanaginipan ko na naman siya. Pero sa pagkakataong to, iba ang panaginip ko. Nasa loob ako ng isang madilim na kwarto. Amoy alikabok at lumang kahoy ang paligid. May naririnig akong mahihinang hikbi sa isang sulok. Dahan-dahan akong lumapit. Pero bago ko pa makita kung sino yon, biglang nagbago ang panaginip ko.
Nasa dorm hallway ako. Pero hindi ito ang dorm na alam ko ngayon. Mas luma, mas madilim. Nasa harapan ko ang isang pinto. Room 308. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sumilip ako sa loob at nakita ko si Mara. Pero hindi siya nakangiti. Nakatalikod siya sa akin. Nakatayo sa gitna ng kwarto. Dahan-dahan siyang lumingon at tumambad sa akin ang walang buhay niyang mga mata. Nangingitim ang paligid ng kanyang mga mata, Kuya Tor. At ang labi niya ay tuyong-tuyo na parang hindi na nakakain ng ilang araw. Napaatras ako. Gusto kong tumakbo pero hindi ako makagalaw. Bigla siyang nagsalita. Bea, tulungan mo ako. Pakiramdam ko, lumamig ang buong katawan ko. Hindi ko maintindihan kung anong gusto niyang sabihin. Tulungan? Paano? Tanong ko. Halos pabulong. Hindi siya sumagot. Sa halip, itinuro niya ang gilid ng kwarto. Sumunod ang tingin ko at doon ko nakita ang isang lumang diary sa sahig. May nakasulat sa pabalat, Maria Clarice Villanueva. Napabangon ako mula sa kama. Hingal na hingal. Basang-basa ng pawis ang likod ko. Kahit malamig ang kwarto. Nagpalingalinga ako. Wala si Mara. Pero ramdam ko ang presensya niya. Hindi ko na kaya, Kuya Tor. Dali-dali akong bumangon at naglakad palabas ng kwarto. Nagpunta ako sa lumang storage room ng dorm. May naalala akong minsang nabanggit ni Manang Elsa. Ang mga gamit ng mga dating nakatira rito ay minsang hindi na raw inilalabas. Pagdating ko sa storage, sinuyod ko ang mga lumang kahon. Nagpapawisan sa kaba hanggang sa makita ko yun. Isang lumang notebook, kulay brown, punit-punit na ang gilid. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ito at doon ko natagpuan ang sagot. March 10, 1998. Hindi ko na alam kung sino ang mapagkakatiwalaan ko. Pakiramdam ko, hindi ko na dapat sinabi ang tungkol sa kanila. Mula nang sabihin ko kay Claire ang tungkol sa sikretong ito, biglang nag-iba ang pakikitungan niya sa akin. Natatakot na ako. Ayokong mangyari sa akin ang nangyari sa iba. March 15, 1998. Tama nga ang hinala ko. May sumusunod sa akin. Lagi kong nararamdaman na may nakatingin sa akin kahit mag-isa lang ako sa kwarto. Naririnig ko ang mahihinang bulong sa loob ng salamin. Tumingin ako kanina at hindi ako sigurado kung anino ko pa ba ang nakikita ko. March 20, 1998. Hindi ako nakatulog kagabi. May kumakatok sa pinto ng 10 oras ng gabi. Hindi ko na kaya. Gusto ko nang umuwi. Pero hindi nila ako hinahayaan. Kung may makababasa nito, sabihin nyo sa pamilya ko na hindi aksidente ang nangyari sa akin. Hindi ako nahulog sa hagdan. Hindi ko itutulak ang sarili ko. Napasinghap ako, Kuya Tor. Parang sasabog ang dibdib ko sa kaba. Ang huling entry ng diary, yun ang sinabi ni Manang Elsa na namatay, si Maria Clarice Villanueva. Biglang sumara ang pinto ng storage room sa likod ko. Napalingon ako at sa likod ng pinto
Sa salamin, andoon siya. Si Mara, pero hindi na siya nakangiti. Bea, hindi mo sila kayang takasan. Hindi ko na kaya. Mabilis ang tibok ng puso ko habang tumatakbo ako sa madilim na campus. Wala akong pakialam kung may makakita sa akin o kung may marinig akong sumisigaw sa di kalayuan. Ang tanging nasa isip ko na lang ay lumayo sa storage room na yun. Sa kwartong tila naging hukay ng isang espiritong hindi matahimik. Ang lamig ng hangin, pero parang may bumubulong sa bawat dampi nito sa balat ko. Para bang may sumusunod sa akin. Kaya napahinto ako. Hindi ko alam kung nasa isip ko lang yun o kung may tutuong bumigkas ng pangalan ko. Nanginginig ang mga kamay ko sa mga panahong yun, Kuya Tor. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang pawis sa noo ko kahit malamig ang paligid. Dahan-dahan akong lumingon sa paligid. Wala. Pero may kakaibang pakiramdam akong hindi ako nag-iisa. Muli akong tumakbo, pero hindi ko napansin ang basa at madulas na sahig. Nadulas ako at bumagsak sa lupa. Napapikit ako saglit sa sakit. Nang dumilat ako, napansin kong hindi pamilyar ang lugar kung saan ako napunta. Dilim, katahimikan, isang parte ng campus na hindi ko pa napupuntahan noon. Sa harapan ko, isang lumang gusali, parang abandonadong storage room o dating meeting place. May kalumaan na ang dingding at ang mga bintana nito ay may mga lumang kurtina na bahagyang sumasayaw sa hangin. May mga marka sa pader, hindi ordinaryong sulat kundi mga ukit ng simbolo. Parang lumang selyo ng isang samahan. Napalunok ako. Hindi ako sigurado kung anong nagtulak sa akin. Pero lumapit ako. Parang may humihila sa akin papasok. Nang itulak ko ng bahagya ang pintuan, naramdaman kong malagkit ang hawakan nito. Napatingin ako sa kamay ko. May mapulang likido. Dugo. Napaatras ako. Napatingala ako sa madilim na kalangitan. Alam kong wala nang babalikan sa dorm. Wala na akong ibang pupuntahan. Ang tanging pagpipilian ko lang ay ang bumalik sa dorm at harapin ang hindi ko maipaliwanag na presensya o ang pumasok sa lumang gusaling ito at alamin ang kasaysayan ng lugar. Tulong! Nag-freeze ako, Kuya Tor. May narinig akong boses. Mahina, parang nagmumula sa loob ng gusali. Gusto kong tumakbo palayo sa pagkakataong yun. Pero mas nanaig ang takot kong baka may kailangan ng tulong sa loob. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Pero nanginginig ang kamay ko habang dahan-dahan akong pumasok sa loob. Amoy amag at luma ang lugar. At sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang malamig na hangin na bumabalot sa akin. Tumingin ako sa paligid. May luma at sirasirang mga upuan. May mga natumbang mesa at sa dulo may isang lumang altar. Lalong bumigat ang dibdib ko. Naramdaman ko na lang na tila sumisikip ang paligid. Bigla, isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ang umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Napalingon ako. Sarado na ang pinto. Hindi ko alam kung ako lang ang nakapansin. Pero parang mas lumamig ang paligid. Parang may nakatingin sa akin. At doon sa sulok, may gumagalaw na anino. Hindi ako makasigaw. Nanginginig na lang ang katawan ko habang dahan-dahang lumalapit ang anino. Dito dinala si Mara
bago siya itinulak sa hagdanan. Ito ang lugar kung saan siya pinahirapan. At ngayon, ako ang narito. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero bigla na lang nagbago ang paligid. Ang lumang gusali ay hindi na mukhang abandonado. Muling bumalik ang liwanag sa paligid, mga ilaw sa kisame, malinis na sahig, at ang kakaibang sigawan ng mga estudyanteng nakapaligid sa akin. Pero hindi nila ako nakikita. Parang hindi ako kasama sa eksenang ito. Parang pinapanood ko lang ang isang bangungot na bumabalik mula sa nakaraan. At doon ko siya nakita, si Mara. Nasa gitna siya ng isang kwarto. Nakatali ang mga kamay niya sa likod. Duguan ang kanyang labi. Nanginginig ang buong katawan. Nakapalibot sa kanya ang 4 na lalaki at 2 babae. Lahat sila may hawak na inumin. Halatang lasing na. Halatang walang awa sa mga mata. Sige na, kunting initiation lang to, Mara. Kung gusto mong maging parte ng pamilya natin, alam mo na dapat to. Natatawang sabi ng isang lalaking nakasando. Halatang siya ang leader ng grupo. Ayoko, please, ayoko na. Humihikbi si Mara. Pilit na itinatago ang takot sa boses niya. Pero lalo lang silang natuwa. Parang musika sa kanila ang pagmamakaawa ni Mara. May isang babae na lumapit sa kanya. Hawak ang isang basong hindi ko alam kung anong laman. Oh, inom na para lumakas ang loob mo. Gusto mo maging parte ng pamilya, di ba? Pilit nilang isinusubo kay Mara ang baso. Napapailing siya. Pilit na iniiwas ang labi. Pero isang lalaki ang pumigil sa kanya. Hinawakan siya sa buhok. Hinila pabalik. Sinuntok ang sikmura. Pilit siyang pinalulunok. Hindi ko na namalayan. Pero naiiyak na pala ako. Alam kong hindi nila ako marinig. Pero gusto kong sumigaw. Wag! Tama na! Hayaan nyo na siya. Pero kahit anong gawin ko, wala akong boses. At si Mara, walang nagawa kundi tanggapin ang bawat pag-aabusong ginagawa sa kanya. Nakita ko kung paano nila siya nilapastangan, pinagtawanan, pinaglaruan, hanggang tuluyan na siyang mawalan ng lakas, hanggang sa hindi na siya lumaban. At nang wala na siyang pakialam kung mabuhay pa siya o hindi, doon nila siya iniwan sa sahig. Walang malay, basag ang dignidad, basag ang pagkatao. Tapos na ang laro, hatid na natin to sa next round. Bulong ng isang lalaki bago nila buhatin ang walang malay na katawan ni Mara. At doon ko naramdaman, Kuya Tor, ang matinding galit. Nanginginig ang katawan ko sa puot. Gusto kong isigaw ang pangalan niya. Gusto kong tumakbo sa kanila at iligtas siya. Pero alam kong huli na ang lahat dahil tapos na ang bangungot na ito. At ako lang ang pinapanood ng multo ng nakaraan. Bigla, bumalik ang lahat sa dilim. Muling naglaho ang liwanag at ang dating buhay na gusali ay bumalik sa pagiging lumang kulungan ng kasaysayan. Ako lang ang natira at doon ko narinig ang isang bulong sa tenga ko. Nakikita mo na ba ngayon ang totoo, Bea? Hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng lumang gusali. Basta, ang natatandaan ko lang, tumakbo ako nang hindi lumilingon. Mabilis, desperado, nanginginig sa galit at sa takot. Parang may humahabol sa akin, pero hindi ako tinutugis ng multo. Tinutugis ako ng katotohanang natuklasan ko. Kinabukasan, dumiretso ako sa opisina
Nang din ng pinapasukan kong paaralan, nanginginig ang kamay kong inabot ang isang lumang notebook na kulay brown. "Ano to, iha?" tanong niya, halatang nagtataka. Huminga ako ng malalim bago ako sumagot. "Ito po ang diary ni Mara." Napatingin siya sa akin. May halong duda at kaba sa mga mata niya. At dito po nakasulat ang lahat ng nangyari sa kanya bago siya namatay. Bumigat ang katahimikan sa pagitan namin, Kuya Tor. Dahan-dahang binuksan ng din ang diary. Nanginginig ang daliri niyang naglipat ng mga pahina. At habang binabasa niya ito, nakita ko ang paglaki ng mga mata niya, ang panginginig ng labi niya, ang biglang pagtigil ng kanyang paghinga. "Diyos ko," bulong niya, "hindi maaari. Pero posible. Totoo. At narito ang ebidensya." Hindi na ako nagtagal sa eskwelahang iyon. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, alam kong hindi na ako nababagay doon. Kaya heto ako ngayon, nakatayo sa harap ng lumang gusali sa huling pagkakataon bago tuluyang lumipat ng paaralan. Tahimik ang paligid. Walang ibang tao maliban sa akin at isang pamilyar na presensya. "Bea," napalingon ako. Nakatayo siya sa hindi kalayuan. Ang dating maputla niyang mukha, ngayon ay may kakaibang liwanag. Si Mara. Ngumiti siya sa akin. Hindi na malungkot. Hindi na nagdurusa. Ngumiti rin ako. "Mara, tapos na. Makakamit mo na ang hustisya." Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi na ako natakot. Alam kong hindi na siya ang isang kaluluwang naghihiganti. "Salamat, Bea, dahil hindi mo ako hinayaang manatiling isang anino ng nakaraan." Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa pagitan namin. Parang yakap ng pasasalamat. At sa huling pagkakataon, nakita kong muli ang kanyang ngiti bago siya tuluyang naglaho. Natapos na ang lahat, pero habang buhay kong dadalhin ang alaala ni Mara at ang kwento niya na hindi kailanman dapat malimutan.